Ginahasa bago pinatay ang isang babae sa Sison, Pangasinan. Pinatay rin ang isang babae sa Cebu City. Nakakita ng indikasyon ng pulisya na posibleng na gang rape ang biktima. Makibalita tayo kay CJ Torida ng GMA Dagupan. Duguan at hubo ang bangkay ng isang babae nang makita sa isang palayan sa Sison, Pangasinan kahapon ng umaga. Nabagalamang isang first-year college student ang biktima. Yung kanyang upper garment nakataas na. So may possible po na biktima po siya ng rape. Ayon sa ina ng biktima, kadalasang ginagabi ang kanyang anak. Nagpa-practice daw kasi ito ng drum and lyre sa pinapasukang universidad sa Urdaneta City. Pero sa text ng kanyang anak, maaga raw siyang uuwi. Sabi niya kasi maaga lang ako, sabi niya. Wala naman na sa alas 10 talaga usually na uwi niya, sir. Alas 12 na wala na po, wala pa. Base sa pagsusuri sa bangkay, positibong ginahasa ito. Sa follow-up operation, naaresto ng pulisya ang isang suspect sa bayan ng Pozorubio. Itinuro siya ng isang saksi sa krimen. Kaya nagdalim na yung paningin ko. Ginawa ko doon madam tayo. Natakot na ako doon. Patay na rin nang makita ang isang babae sa talahiban sa barangay Mabolos, Cebu City. Ayon sa pulisya, may mga palatandaang ginahasa ang biktima. Nakita sa crime scene ang dalawang batong may dugo. Posibleng ito raw ang ginamit para patayin ang biktima. Hinala ng pulisya, hindi lang isa ang may gawa ng krimen. May mga suspect na ang pulis pero hindi mo na pinangalanan habang tinutugis pa sila. May paalala naman ang pulisya sa mga magulang at estudyante. Paalala ko lang po sa mga kabataan, lalo na yung mga estudyante at umuwi po ng gabi. Lagi po nating informahan po yung mga parents natin. Inform natin po sila at tayo po ay magpasundo. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.